ngayon. Yan pala yung nakagawa niya. Galing. Okay. So talagang pinipigilan ako ng aking ama, pero dahil ako ay may determinasyon, okay? AKA tigas ng ulo, passion, AKA kapal ng mukha, at commitment na matupad ang aking pangarap. Kaya gumawa ako ng isang nobela. At that time, uso ang mga nobelang popular, no? Yung mga romance novels. At dahil doon, kaya pumunta ako ng National Bookstore. Wala kaming pera. Nagnakaw ata ako ng isang libro. Huwag yung sundin. Siguro bumili ko, hindi ko na maalala. Inuwi ko yung librong yon at binasa ko at sinabi ko, ganito pala magsulat ng nobela. Kung kaya kumuha ko ng mga bond paper at nagsimula ako magsulat, at hinanap ko sino ang pwede kong pagbigyan na makakatulong na malaki sa akin. At that time, 18 years old, kailangan ko ng isang guro, no? Si Luwalhati Bautista, nakakilang Luwalhati Bautista na nagsulat ng Gapo, Dekada 70, isang babaeng manunulat at feminista, ay editor noon, nag-edit siya ng mga librong romansa. So, sabi ko, si Luwalhati, kay Luwalhati ko ibibigay ang aking libro para siya ang mag-approve. Ang problema, hindi ko alam kung saan nakatira si Luwalhati. At ang problema, wala akong pamasahe para magpunta kay Luwalhati. Ang dami kong problema at that time, ano? So, ginawan ko ng paraan para makuha ko ang address ni Luwalhati. Nagpanggap akong isang kamag-anak na nasa pier sa Maynila at tinawagan ko ang Andrew kung lang at sinabi kong kamag-anak ako ni Luwalhati, pamangkin niya ako, nandito ako sa pier, gusto kong malaman ko anong address ng auntie ko. Palagay ko, napaniwala ko yung kausap mo sa telepono, yung Anvil Publications at that time, kung kaya pinigay nila yung address. Ang problema, si Luwalhati ay sa Cubao, nakatira sa New York, Cubao. So from Muntinlupa to Cubao, kinakailangan ko ng pamasahe para mapuntahan siya. So hindi ako binigyan ng aking magulang ng pamasahe dahil ayaw na nila ako magsulat. So ginaya ko yung kapitbahay namin, medyo magnanakaw. Medyo nag-snatch lang ako sa pinakanan natin. At sumakay ako ng bus, pero yung pera ko na pamasahe ay konti pa lang. So, nung nakita ko na andyan na yung konduktor at nag-check na ng ticket, kinakailangan kong bumaba. Hindi ko alam kung sa Makati o somewhere. And from there, nilakad ko hanggang New York, Cubao para puntahan sa Luwalhati. Tumating ako sa bahay niya, talagang pawis na pawis. Kinatok ko ang bahay niya at siya ang nagbuhat. Sinabi ko, Luwalhati, Miss Luwalhati, ako po'y gusto kong magsulat. Ito po ang aking manuskrito. Sana po mabigyan niya ng pansin at time para mabasa. So sabi niya, bigyan ko siya ng 1 week at magpe-page siya o magbibigay siya ng mensahe. So kinalimutan ko yung pangyayari yun because at that time, bata ako, iniisip ko baka hindi pansinin, baka hindi makapasa. Pero after 1 week, nakatanggap ako ng mensahe na ang librong yun ay kanilang ipapublish at ito'y na-publish sa Anvil Publications noong 1993. Ako si Alex Babae. Ito ang kauna-unahang akta na aking ginawa noong nagsusulat na lang ako ng nobela. Kaya namang problema, ito'y isang libro, ito'y kwento ng isang babae na medyo feminista ang kwento. Ang problema, walang pera sa pagsusulat ng nobela. At meron akong tatay na nagsasabi lagi sa akin bumubulong-bulong na nakita mo na walang pera dyan. Balik ka na lang sa pagiging pag-o-office sa Makati. At ayoko maniwala. At napaklasan ko na ang pera ay nasa television, no? Sa pagsusulat sa television.
television. Dahil may mga naisulat na akong akda, kung kaya't meron na akong body of words kahit pa paano at that time. Para nung nag-apply ako sa television para magsulat sa TV bilang manunulat, ay kinonsider agad nila ako at pinasok ko. Napasok ako sa Viva na nag-produce noon ng mga drama anthologies at soap opera na ipinapalabas sa GMA7 na kasama ko naroon si Senator at talagang magkapit na office lang kami. So, noong nagsulat ako, inaral kong mabuti kung paano ang pagsusulat ng mga drama, lalong-lalo na ang pagsusulat ng soap opera. Inaral kong mabuti at isilapuso ang pagsusulat ng soap opera. At ang kalimitan ay tungkol sa isang babaeng mahirap, tanga, walang pinag-aaralan, pero maganda, maputi, kailangan justisa. At isang senyorito, wapo, matangkad, mistisong lalaki na may pera, edukado, at ang kanilang pag-iibigan, ngunit tutol ang mga magulang ng lalaki na matapobre sa soap opera lahat ng mayayaman matapobre, kahit hindi totoo. At kung paano sila paghiwalayin, binigyan ng pera ang babae, syempre may noble character yung babae, hindi niya tinanggap ang pera, so pinakitap siya, tapos pinapatay, tapos hinukay, nabukay ng lupa at inilibing siya doon. Tapos dahil sa isang milagro na hindi ko mawali kung bakit ang babae ay nabuhay pa rin at nagbalik. Iyan ang soap opera. Iyan ang soap opera na pinasok ko at inaral ko. At wala akong problema doon dahil ako'y kumikita at that time, no? Pero habang sumagdaraan ng mga taon, mayroong bumubulong-bulong sa aking loob. At nagsasabi, may boses na gusto kong kumawala. Nagkaroon ako ng chance nung nasa GMA na ako, na binigyan ako ng pagkakataon na maging head writer. At nagtanong ako sa sarili ko, anong klaseng writer ang gusto kong maging sa sarili ko? Gusto kong bang ipagpatuloy ang tradisyon ng soap opera ng mga babaeng tanga-bobo at walang ginagawa kundi damsel in distress na pinagtatanggol lagi ng lalaki. Kaya nung sinabi sa akin na gumawa ako ng kwento ng isang diwata, nung ibinalik ko ang konsepto, ang ginawa ko ay kwento ng mga babae na tagapagtanggol, hindi sila damsel in distress, no? Kundi sila ang mga babae nagtatanggol sa bayan, sa kanilang kaharian, at sa mga lalaking bumaba. Yan pala yung kwento. Ito'y nag-rate. In fact, ang daming beses to, sa bawat henerasyon na itong pinoproduce ng GMA. In fact, meron for next year. And because of that, nabuksan ang isang daan para sa akin bilang manunulat. Nakita ko yung boses ko. At ang boses ko, para sa akin, ay gumawa ng mga kwentong ang babae ay matatag at malakas. Hindi siya naghihintay na maging ipagtanggol siya, kundi siya ay may pagkilos at nagtatanggol sa kanyang bayan, sa kanyang pamilya, sa kanyang sarili. Over the years, marami na akong mga nagawang akda. Sana may part 2 na Encantadia. Siya pala yung writer. Walang konsepto at ako ang nagsilbing head writer. Ang Amaya ang kauna-unahang historical fiction sa soap opera ng Pilipinas. Nasinundan ko ng Angel. Ang Amaya ay pre-Spanish Philippines, no? Yung history at kultura natin ng panahon wala pa mga Kastila na meron tayong marangya at magandang kultura at history noon pa man. Ang Indio ay yung panahon na ng mga Kastila. After that, nagtatanong ako sa sarili ko, bakit ang mga bakla ay laging sidekick? Bakit ang mga bakla at ang mga lesbiana ay
may gustong maging manunulat. At umaasa ako na balang araw, kapag nandiyan pa ang telebisyon, na mukhang papawala na, ay makasama ko rin kayo at makita ko kayo na gumagawa na ng mga sarili ninyong pangalan. Maaaring hindi sa industriya ng telebisyon, kundi sa mga darating pang platforms. Maraming salamat. Suseto. Ladies and gentlemen, again, a big round of